Apoy. Ito na marahil ang isa sa pinakamahalagang bagay na nagaganap sa kalikasan. May kakayahang itong manira at lumikha. At nang madiskubre ng tao ang apoy, naging liwanag niya ito sa gabi. Ginamit para maluto ang kanyang mga pagkain at sa paggawa ng mga kasangkapan. Kaya ihanda na ang inyong shades, caps at dry fit clothes dahil isang nagbabaga, umuusok o maalingasaw at hot na mga lugar, activities at syempre pagkain ang haharapin natin as we explore Albay. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ang init! Palamig muna tayo. Maaga bumiyahe papunta sa islet na to dahil nawawala raw ito pag high tide. After 15-minute boat ride, naabutan pa namin ang mataas na parte ng Corangon Shoal. Nabuo ang islang ito dahil sa mga nagdurog na corals at mga bato. Maaari ring lumangoy sa paligid ng isla dahil mababaw lang ito. Incidentally, ang lugar na ito ay isang marine sanctuary kaya mayaman ito sa mga lamang dagat. So nandito tayo ngayon sa Corangon Shoal, no? At from where we are standing, makikita natin yung tatlong vulkan. Mount Malinaw. Sa gitna ay ang Mount Masarga. Yan. Na-covered ng clouds. And of course, yung pinaka-active sa kanilang lahat, ang Mount Mayon. Ayos! Let's have a volcano party! Woo! Dahil maraming di-aktibong bulkan dito sa Albay, marami rin ang mapagkukunan ng geothermal energy o enerhiyang nagmumula sa init na galing sa ilalim ng lupa. So yung temperature galing sa lupa, so yung fluid na kinukuha natin, usually it's around 250 degrees Celsius. So ganun siya kainit. Right. So it's sufficient to produce energy dun sa power plant. Karaniwang inihahantulad ang geothermal energy sa isang takure na pinagpapakuluan ng tubig. Ang apoy ang heat source o magma. Ang takure naman ng water-filled reservoir at ang takip nito ang cap rock na nagpapanatili ng init ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag kumulo ang tubig, ang singaw na lumalabas sa takure ay maihahantulad sa geothermal steam. So yung geothermal fluid na yon, dinadala natin sa isang satellite station kung saan sineseparate natin siya into separate fluids ng steam tsaka ng brine. So yung steam na yon, yung dinadala natin ngayon sa power plant para gawin siyang electricity. Ito ay dumadaloy sa pipelines patungo sa turbines ng power plants. Mula sa power plant, ang kuryenteng na-produce ng generator ay dinadala sa transmission lines patungo sa mga kabahayan. 300 megawatts ang nagagawang kuryente dito na ibinabahagi sa Calabarzon area. Ahang galing! Ang galing, no? Maling show! Kailangan nyo pa ba ng katibayan kung gaano kainit ang lupa dito sa Albay? Well, just drop by this place. Hindi fog o hamog ang nakikita nyo sa ibabaw ng tubig, mga bihero. So pigilan na sarili na tumalon, ha? Mainit na singaw o steam yan dahil sobrang init ang tubig na to. Ito ang Nagaso Boiling Lake sa Manito, Albay. Nagaso, ibig sabihin ay umuusok. Aabot daw sa 100 degrees Celsius ang init ng tubig dito. Nasingaw raw ng lumubog na crater ng isang bulkan.
Ang mga bulkan din sa kabikulan ng dahilan kung bakit itim ang karamihan ng beach dito. Yung ano kasi basaltic andesite, so medyo maitim talaga dahil sa klase ng bato. Dito sa Mayon, mga 1,200 degrees Celsius, yung klase ng bato na, yung magma na pinanggagalingan ng bato na nilalabas dito sa Mayon Volcano. Bukod dyan, may mga lugar sa Albay na malapit din sa ibang bulkan na sagana naman sa clay. Dito sa Barangay Putsan, sa Tiwi, pottery ang kinabubuhay ng karamihan. Mano-mano ang paggawa dito. Walang makina na tumutulong sa kanila para gawin ang kanilang mga obra. Matapos magawa ang mga banga at iba pang produkto, patutuyuin ito at saka lulutuin. Dua? Hindi, isa-isa lang para ano. Ay, isa lang. Ayan. Tay, gumagawa ba tayo ng ano, Christmas tree? Oo. Tama po bang ginagawa natin? Oo, tama yan. Isa-isa lang, pero dalawa yung kinuha niyo tayo. Nakalamang na naman kayo. Okay. Matapos masalansan ng mga banga, paso, mga vase at iba pa nilang produkto, tatakpan naman ito ng dayami. Ngayon tatakpan ito ng ipa o balat ng palay para makulong ng husto ang init mula sa apoy. Open or bonfire firing daw ang tawag dito, ang pinakalubang paraan ng pagluluto sa pottery. Tatagal ang pagluluto ng halos 10 oras pero safe naman daw itong iwanan dahil hindi kakalat ang apoy. Ayos! Habang nakasalang ang mga pugon ni Tatay Raimundo, pinuntahan namin ang kanyang kapitbahay kakatapos lang magluto. Kailan yung niluto to kapon? Oo. Pero yung kulay ba nag-iiba, tay? Nag-iiba, no? Kapag Nag-iiba pag ano, luto na. iiba yung pag hindi lutong-luto, hilaw. Pero ito, ano na to? Ito na yung mismong Ito talagang ano tapos na. nito. Mainit-init pa, no? Oo, init-init pa. Ayan, ready for pickup na ang mga ito para ibenta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Biyahero tip, kung mahilig sa pottery, maiging dito na sa Barangay Putsan bumili para, alam niyo na yan, mura-mura. At baka maabutan niyo pa ang traditional nilang paraan ng pagluluto ng mga produkto nila. Nakakamangha talaga ang prosesong ito. Awat na, tay! Awat na! Hili na yan! Para mas maobserbahan pa ng husto ang Mount Mayon, di mag-ATV tayo papunta sa isang parte ng bulkan, ang Lava Rocks. Maalikabok ang unang parte ng daan.
Tapos, nadaanan namin ang malalaking bato. Maya-maya, dinadaluyan na ng tubig ang aming dinaraanan. Mukhang parte na nga ito ng foot slope ng bulkan. Pagdating sa pavilion, lalakad lang daw ng konti at pwede na umakyat sa lava wall. Ang mga batong ito ay tumigas na lava flow. Habang dumadaloy siya, habang lumalamig, nagiging bato sa ibabaw. Medyo matagal lang medyo sa malalim na bahagi. Pero yung pinaka-crust sa ibabaw, mabilis din po maging solid. Sa ilalim kasi buo. So yun, pagkatapos natin ng mga 30-minute spirited ride, gamit-gamit ng ATV. You park your ATVs, they brief you na lalakad ka ng mga less than 500 meters. Tapos nun, magtitrek lang kayo pataas dito. Which is, as you can see, yung mga naapakan natin, yung tinatatayuan natin yan. Ito yung mga dried up lavas. Nire-recommend ng PHIVOLCS na medyo delikado pa na posibleng may mga bahagi nito na hindi masyado nakadikit doon sa pinaka-main lava flow. Gravity lang, lalo na kung may lindol, na pwedeng mag-collapse ito, magkaroon ng rock falls o kaya certain portion ng lava flow na mag-collapse at ito ay mag-generate ng, ang tawag dito sa local, puson na mainit na pwedeng makamatay. Delikado raw ito sa lava wall dahil hindi ito solid na bato. Kapag nagkaroon ng lindol, pwedeng mag-collapse ang ilang bahagi ng lava wall. Kasama na rin dito ang pagbuga ng nakakapasong usok o abo. Bagamat walang kakayahan ng PHIVOLCS na ipagbawal ang pagpunta sa mga parteng ito ng bulkan, mas mabuti nang nag-iingat mga biyahero. Alam mo, kahit sinasabi ng guide namin na ito na siguro yung pinakamalapit na pwede nyo puntahan na may lava, hindi ka kailangan lumapit para ma-enjoy mo yung beautiful experience visually kapag hinahanap mo yung kagandahan mo. Exciting ang ATV ride bago nyo para marating ang lava wall. Iba rin naman ang experience kapag malapitan nyo makita ang isang bagay. But at the end of the day, don't you think Mount Mayon's beauty is best admired from afar? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa 15 bansa na nakasama sa Ring of Fire? Ang Ring of Fire, ito po yung pinaka-parte ng mundo kung saan nandoon ang pinakamalalakas na eruption, malalakas na lindol, at pinakamaraming bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mahigit 300 ng bulkan sa buong bansa at 24 dito active volcanoes. 16 ang mga bulkan sa buong Kabikulan. Ang 3 ay active volcanoes. Ang Bulusan, Isarog at Mayon. Pero bakit nga ba pinipili ng mga tao na manirahan sa tabi ng mga bulkang ito? Hindi nga ba't delikado rito? Sa mga volcano, kalimitan, ang foot slope nito ay source ng tubig. So kaya dyan ang community. Nung mga nakaraan kasi, nung wala pang ibang ang tao, kailangan tubig. Saka yung source ng food. Nagiging enhancer po yung volcanic ash kasi may silica. So kaya nakakaano ito na maging mataba lupa sa paligid ng volcano. Yung basic need ng isang tao, tubig at saka pagkain, nandun sa may foot slope ng volcano. Kaya naman pala masagana ang mga komunidad sa tabi ng mga bulkan. Mahaba-habang bonding ba ang balak nyo ngayong summer? Perfect ang 14 hours na land travel mula Maynila patungong Tiwi Albay. Tunay na test of friendship, yeros. Aside from Mount Mayon, may ilang lugar din sa Albay na tila mini volcanoes o maliliit na bulubundukin. Tulad ng Chocolate Hills ng Bohol, ang Kitinday Hills ay mula rin sa mga limestone formation. Easy trek lang daw ang lugar na ito. And in just 15 minutes, kaya nyo nang abutin ang 2 peak.
May 360-degree view ng lugar at unobstructed view ng Mayon mula sa parehong peak. Maaari ring mag-camp dito, kailangan ng paalam ng mas maaga. Ito na ang pinakihintay nyo mga biyero. Food venture na tayo! Kilala raw ang restaurant na to sa kanilang seafood dishes. Pero meron din silang specialty na Bicolano dish. Ang tinutungang manok. Kung tutusin, simple lang ang rekado ng ulam to. Manok, mga panggisa, siling haba, gata mula sa tinustang niyog at labong. Unahing iniluto ang gata at saka iniligay iba pang ingredients. Pinukuluan, and after a few minutes, meron ka ng tinutungang manok. Hayas! Kakaiba naman ang paghahanda ng sikat na dessert na to sa Tabaco, ang marcasotes. Gawa ito sa pinaghalong itlog, asukal, harina, at arnibal. Tapos, ilalagay sa hulmahan at iluluto sa pugon. So, gaano katagal ba antayin natin bago maluto tayo? Mga 45 minutes. 45 minutes. Ano po yung pinagkaiba as compared to gamit yung mismong oven? Bali po, pag ginamit mo sa oven, hindi po maluluto yung marcasotes. Matuto tong marcasotes kasi dito sa palayo, gumagamit kami yung katawan ng saging, pinaka-steam niya. Yun ang nagluluto sa kanya. Pwede ba yan, Tay? Pwede na po. Sige po, Tay. Ayan. Ayan. Oh, wow. Yan. Uy. Paano ba ito kinakain, Tay? Ganyan lang. Ganyan mo lang muna yung... punitin mo. Punitin. Sarap mag-sunbathing pala dito. Hop. Talaga. Masasarap ang lasa. Hop. Ang good. Magkano po isang ito? Bali... Ano po may mga sizes din po? Meron po. Magkano po yung mga may maliliit po, saka yung yan medium, saka yung... malaki. Magkano po yung mga yun? Bali, 10 yung binta ng maliit. Yan, 3, 100. Ano po yung recommended shelf life nito? Siyempre, mas masarap talaga pag bagong luto, kakainin ka agad. Pero marami tayong mga turista dito na galing Manila tapos nang uuwi, magdadala na ng pasalubong. Hanggang 4 na araw po, pwede yan. Pwede 4 na araw. Tapos yun, pag reheat, pwedeng reheat din sa kanilang oven, pwede. Mas maganda po yung hindi mo na iinitin yun. Kasi babago yung lasa niya. Babago yung lasa. Kung may Unli Hill sa Kitinday, kakaiba naman ang burol na nakita namin sa Ligaw City. Kilalang burol na ito na walang tuktok o peak, kaya tinawag na kawa-kawa. May Stations of the Cross sa iba't ibang parte ng lugar. For IG perfect pictures, siguraduhin pumunta rito kapag nabumulaklak ang mga sunflower sa kanilang garden. Kilala rin ang bayan ng Tiwi sa milagrosang imahen ng Our Lady of Salvation na kasulukuyang makikita sa simbahang ito. Inukit mula sa puno ng kalpi. Kilala rin ang imahe bilang Our Lady of the Light.
Kaya siya tinawag na Our Lady of the Light dito sa Oroan kasi yung kanyang chapel ay nakalagay sa isang mataas na bahagi ng bundok at doon ito ay nagsisilbing lighthouse para sa mga mangingisda na umuwi. Bukod dyan, nagpapakita rin daw ito sa kanyang mga deboto. Meron pa nga itong isang kwento kung saan yung isang debotong galing sa Catanduanes ay pumunta siya ng Oroan at nang pagdating niya doon, may nakita siyang isang babae na saktong magdidilim na noon, kaya nakiusap yung babae na kung pwede ay ipairam sa kanya yung kandilang dala ng deboto. Tapos sabi ng babae, kinabukasan mo na lang kunin doon sa bahay ko. Tapos tinuro niya naman yung kanyang bahay doon sa isang mataas na bahagi ng bundok. Pagka umaga, pumunta yung deboto sa bahay na yun na tinuro ng babae. Tapos na pagtanto niya na yung bahay pala na yun ay yung kapilya o chapel ng Nuestra Señora de Salvacion. Noong August 25, 1976, sa bicentennial year ng imahe, kinoronahan ni Archbishop Jaime Cardinal Sin ang patron na ito ng Albay. At itineklara rin ang shrine sa Joroan na isang diocesan shrine. Bukod sa Marcasotes, maaari rin kayong bumili ng iba't ibang klase ng itak dito sa Tabaco. Ito po ang aming gawaan ng mga itak. Ito po ang gamit na mulye. Sinasalang sa apoy ang mulye hanggang ito ay lumambot at pwede nang hatiin sa gustong hugis. Sa isang mulye, inahati yun, nagiging dalawa po. 3/4 ang isang pirasong itak na gagawa. Paulit-ulit itong isasalang sa apoy at pupukpukin hanggang makuha ang hugis ng itak. At saka ito hahasain para kuminis at tumalas. Tapos, isasalang ulit sa apoy ang dulo nito para mahulma ng husto at magkaasya sa hawakan na gawa naman sa kahoy. Sa huling hasa, patatalasin ulit ang itak at pakikinisin naman ang hawakan. Tapos, ready na ang order mong itak. Ang mga itak na to ay kadalasang ding ginagamit ng mga katutubong agta sa kanilang pagluluto. Ngayon po, ang una po nating gagawin, alisan ng buntot yung tinatawag po naming suso. Dito po sa amin, tibagwang to. Ganito po, sir. Buntot po. Baka po yung daliri mo ang maalis. Hindi si sir marunong. Ipapanggap lang ako na hindi marunong, pero talagang ginagawa ko araw-araw. Ay! Ma'am, medyo magano mga konti. Don't judge, Zed. Daya din siya. Lumalamang na ako na eh. Tapos po? Pagkatapos, lilinisin. Aalugin. Para malis yung puti. Malis yung bato. Ito paano nagiging mas klaro na yung tubig ngayon ay, no? Pwede na na. Pwede na po. Alisin. Yun. Yun na. Gagataan na. Para ano. Ayan, pwede mong gawin yan, Nay. Ha? Kaya mo ito. Kaya ko yan. Tapos kailangan naman maggata. Tapos yun na yun, no? Tapos i-drain nyo na lang po. I-ready po para pagluto. Isasabaw na. Perfect. Pwede na raw tayong magluto. Una, kinigisa muna ang mga suso. Lagay na natin.
Tapos, nilalagay ang gata. At kapag kumulo, inaalis ito sa apoy at inililipat ang ginataang suso sa loob ng kalabasa. At ang kalabasa, inilalagay sa loob ng palayok para pakuluan. Habang niluluto ang tibagwang, inihahanda naman ang isa pa nilang katutubang pagkain, ang palaka o kabakab. Matapos linisin ang palaka, iniihaw muna ito. At saka inihahanda ang mga rekado. Sa gata rin pinakukulaan ang mga to. Tapos inilalagay ang inihaw na palaka. At hinahayaang kumulo hanggang matuyo ang gata. Kailangan din pala ng inihaw na palaka sa ating last dish. Buti may nakasalang pa. Bukod sa ginugod na hiniwa ng maliit, nagsama rin ng sili at syempre gata. Ang gagamitin nating lutuan, ang mismong bao ng niyog. Medyo interesting to ah. Hinimay ang inihaw na palaka at hinalo sa mixture. At saka isinalang diretso sa apoy ang bao hanggang sa kumulo ang laman. Sakto, luto na rin ang kalabasa. Kaya na pinakita na namin sa inyo kung paano namin ni Nanay i-prepare ang different dishes na sila lang ang nagluluto. Ito ay ang karabwang. Niluto sa niluto, sinuluto, sinuluto, para siyang Russian doll. And voila! Sarap na ito siguro. Wow! Look at that. Galing, oh. Ito na natin ito. Ang okay dito kasi, di ba niluto mo yung suso sa gata? Ay di sobrang flavorful na ng gata. Tapos nun, kung isi-scrape mo ngayon sa loob, meron ka makukuhang kalabasa. Ito yung namin na suso ni Mami. Check ko lang po kayo. Kayo sarap! Daming laman. Okay, subukan naman natin to. Diba? Yun. Malapit na siyang lumabas. Oh no! Lumabas na siya. Lasang suso. Na may gata. At magiging matamis dahil sa kalabasa. Beautiful. Beautiful. Now, let's move on. Ito yung tinatawag nilang ginataang kabaka. Kabakab. Ginataang kabakab. Ito ay medyo relatives dahil nung niluto yung nung grinil yung palaka, hinimay at hinalo dito sa some type of onion na here may konting asin. Sili, yan. Gusto kong sili. Siyempre gata. Hindi mawawala yung gata. Magaling. Wow. Wow. Kumain na ako ng adobong baboy. Kumain na ako ng 10 pirasong turon. At i-feature namin to. Kahit busog ka na,
I must say. Sarap na to. Hanapin natin yung palaka. Oo nga pala, may anghang siya. So, sarap. Palaka. There. Tastes like chicken. Panaling ihaw dahil meron siyang ihaw aftertaste, which is really good all the time. Tapos meron pa siyang gata. Panalo. Ano pa hanapin mo? By the way, dahil hindi tayo ngayon sa town hall ng mga ka, ito yung magandang suportahan kapag dadaan kayo dito. Nagbibenta sila ng mga ganito. Bao, or, you know, lamesa gawa sa kawayan. Alright. 3 dishes na bago sa aking panlasa. Okay, so alright. Mayamang kultura. Magandang tanawin at pasyalan. Lahat ng yan ay pinagbubuklod ng mga likas na yaman ng Albay. Ang mga bulkan. Bagamat may banta itong dala, mas marami ang ginhawa ng pamayanan dito. At higit sa lahat, sila ang pinakamagandang backdrop